Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Magandang umaga! Kapatid, let's go! Alright. Mahilig siyang pumuna ng mali ng iba. Pero yung sarili niyang pagkakamali, deadma siya. Ay nako! May kilala ba kayong ganyan? Team Pula! Ay nako, Rael, ako meron akong kilalang ganyan, pero hindi ko na lang sasabihin. Alam mo, ang advice ko lang, piliin natin maging mabuti sa kapwa lagi. Lagi! Hindi yung para bang gusto mo lagi kang may kaaway. Bali yun! Huwag kayong ganon, di ba? Team Puti! Ito ang programang may punahan at may pagtanggap din sa pagkakamali. Welcome to Face to Face, Harapan! Ang mga problema hindi laging dinadaan sa maboteng usapan. Dapat sa mabuting usapan kasama ang mga magbabaw ang ating harapang tagapayo. Payong pangkaisipan ba ang kinokonsulta mo? Naku, lumapit ka na kay Dr. Camille Garcia. Nakikita ni Lord ang ginagawa mo, pero may nakabantay na mas malapit, si Brother June Banag. Huwag na huwag kang magkakamaling magsinungaling, kung hindi, lalasunin ka niya. Ay, hindi. Huling-huli ka niya ni Attorney Lorna Capunan. Hindi siya magdadago sa ibang bansa para tumakbo sa mga responsibilidad. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Wow! Ang ibang bayan! Talaga naman. Anong tingin mo sa akin, pugante? Di po. Grabe ka naman. Kung naman ang mangigibang bayan para umiwas sa abono. No, 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 no. Dito lang ako. Magtatago na lang ako sa loob ng kotse ko. Ayan. Good morning, everybody! Good morning sa inyo. Maliban na lang sa mga politikong patulog-tulog at walang ibang alam kung hindi sumayaw. Ayan, ang daming nangyayari sa bansa, kaya kayo, tigilan nyo na ang pagboto sa ganyang klaseng politiko. Utang ng loob, huwag na siya. Huwag siya. Pareho tayo ng interes sa buhay. Yes, Okay! Huwag daw siya, pero gusto ko siya. Gusto mo Ang siya. ating sayawan at sasawanan for today ay si Kuya! Let's go! Oh, yeah! Buong katawan. O, nalaglag na Natapakan yung yung cup noodles. mga prize. Na pressure cooker siya ang lambot. Galing! Give na give! Yung mga tahimik talaga yan ang makamandag. Mahilig daw makialam. Mahilig ding manita. Intrimitida talaga lang. Ganyan daw ang ugali nitong isang biyenan sa kanyang manugang. Konting kibot, nakasita na raw. Kaya itong si Manugang ay nagsumbong na sa kanyang sariling ina. Simula na ito ng Balae Wars. Ate Bel, hayaan mo na yung manugang mong mag-alaga ng sarili niyang anak.
May pamilya na sila, hayaan mo silang matuto. Sa akin pananaw po, hindi po pangingialam yung ginagawa niya doon sa bata. First apo niya po kasi yun. So, yung attention niya, yung pagmamahal niya, nandun sa bata. Siguro, Bel, hayaan mo na lang silang dalawang mag-asawa at bumukod na rin sila para matuto silang mag-alaga ng kanilang anak at hindi na rin kayo mag-aaway ng iyong balae na silay. At yan si Ate Lai, onting sumbong lang nung anak niya nagagalit agad. Hindi man lang muna magtanong, kaya nagkakagulo dito eh. Dapat hindi pinagawa yung pagpapalaki sa bata. Ang mahalaga, maasikaso ng maayos ang bata. Balae versus Balae, Lai at Bel, harapan na! Okay, handa na ba kayo, Lai? Ano ang problema? Nagsusumbong po kasi sa akin yung anak ko na lahat-lahat daw po pinapakialaman ng bianan niya. Ultimo, pagbili ng mga sapatos, pagbili ng laruan ng anak niya, pinapakialaman po. Lahat-lahat po pinupuna. Pinupuna. Pero, tapos, As yun po, nagsumbong po sa akin na gusto niya na rin daw po sana silang bumukod. Kaya lang po, ayaw din po nung bianan niya. Sinasabihan daw po na dito nga sa bahay, halos nakahiga lang kayo, hindi naman kayo nag-aambag sa mga bills dito. oy, bakit nga ba hindi na lang bumukod? Ba't di na lang bumukod? Gusto pong bumukod pero pinipigilan daw po nung mama yung anak niya. Anong pinakagrabing nangyari daw? Yung ano lang naman po, siguro po napagalitan yung anak niya na yung pinagalitan niya po yung anak niya siguro po sa init ng ulo, pinagsabihan niya po yung yung anak ko na hindi ko po alam kung ano po yung totoong mga sinabi, basta sabi po nung anak ko, umiiyak na lang po na nagsumbong sa akin na pinagsabihan po siya na wag mong ganyanin yung anak mo, bata pa naman yan. So pinakialaman na naman. Opo. Yung pagdisiplina. Opo. Ayun. Talaga ba? Ganun lang talaga kasimple ang pinag-aawayan? Na Opo. pinagsasabihan at araw-araw ba yan? Gano'n ba kagrabe yan? Siguro, malayo po kasi ako dun sa anak ko eh. Oo. Lagi pong nagchat-chat na, ma, ayoko na talaga dito, gusto ko nang bumukod. Ang sabi ko na lang po sa kanya, mag-usap kayong mag-asawa. Kasi kayo lang dalawa lang naman yung makakapag-desisyon yan eh. Oo. Kausapin mo yung asawa mo. Doc Camille, ano ba talaga ang rekomendasyon sa bagong kasal? Meron talaga mga pamilya na ayaw nilang mahihiwalay sa kanila yung mga anak nila, ha? Totoo yun, dahil kasi po meron tayong tinatawag na separation anxiety. Yung sa sobrang malapitin yung mga anak sa kanilang mga magulang. Pag nagkaroon ng ganitong pagkakataon, yung mga magulang nagkakaroon ng depression or anxiety, so sila mismo magsasabi na, dito na kayo tumuloy. Tapos ngayon, syempre, ang punto nila, hindi nakakapag-set ng tamang boundaries and limitations eh. So kung dahil dito kayo nakatira, ako masusunod. So doon na nagkakaroon ng conflict. Yung pag sinabi nating Yon ang problema. Kasi talagang ang disenyo ng Panginoon, hindi ba, Brother June? Ano nga bang sinasabi sa Biblia? Dapat talaga kung mag-aasawa ka, magtatayo ka ng sarili mong pamilya, bumukod ka na. Gagawa ka ng sarili mong kaharian. Kasi yung bahay ng mga magulang mo, kaharian nila yun kingdom nila yun May style yung mga magulang mo ng pagpapalaki sa mga anak. At yan ang problema ng manugang at ng biyanan. Kasi yung style ng biyanan, gusto niya makita doon sa manugang niya, ito ang paraan ng pagpapalaki. Hindi, may kanya-kanyang style yan. Pwede i-guide lang natin yung manugang natin. Alam ko, biblical yan na talagang pagka nagsama na ito, kayo na ay bubukod. Right. Parang ganun, oo. So, bakit nga ba hindi na lang bumukod kung kakayanin naman? Di ba? Okay. So, Bel, ayan, pakialamerang biyenan ka nga ba na sukdul-sukdulan na gusto ka ng layasan ng anak at manugang mo? Ayan ang sasagutin ni Bel sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Hindi daw kayang ipaglaban ni Grace, yung manugang, ang sarili niya dahil takot nga daw kay Bel. Kaya ang ginagawa pa na isumbong na lang kay Lai. Bel,
Mahilig ka raw mangialam. So ano bang nangyayari dyan sa inyo? Sa una po, hindi, para sa akin, hindi pakikialam yun eh. Bilang magulang, concern ka sa apo mo, anak mo, manugang mo. Tama! So lahat ng mga paninita ko, actually hindi siya paninita na galit. Para sa bata, laging sa bata. May mga instances kasi na paliliguan. Kada maliligo, iiyak ang bata. Siyempre, maliit pa yan. Umiiyak siya dahil nilalamig. Pwede natin sabihin na nilalamig or baka ayaw pa maligo. Kadalasan, pinaliliguan mga alas 6, magagabi na. May isang beses nang ganun nangyari na pinaliliguan niya gabi. Siyempre ako, bilang lola, nakikita ko na iyak ng iyak. Walang tigil sa kaiiyak. Siyempre, baka kabagan. Sinabi ko sa manugang ko na nilalamig kasi yan. Ikaw nga matanda kapag ayaw maligo, di ba? Natatakot ka na, na maligo kasi malamig. Tapos minsan kapag iiyak naman minsan ang anak niya, iyak lang ng iyak. Hindi nila pinapansin sa cellphone. Siyempre ako, hindi ko matagalan. Di sasabihin ko na naman. May ano ba, pinababayaan niyo yung anak niyo, iyak na ng iyak. So, karaniwan ng hindi nyo pagkakasundo, yung paano inaalagaan yung apo mo? Parang ganun ba? Opo, ganun. Yun lang ba? O tamad? Ano pa ang mga reklamo May mo? ganun din. Madalas din nakaupo lang. Diyan, iisa lang ang inaalagaan. Kaya nga minsan nakukumpara ko, ako nga ilan ang anak ko, puro lalaki, maliliit, halos magkakasunod dyan, pero nakaya ko. Pero hindi ko naman sinasabi na kayanin niya. Ang akin lang is, ginagabayan ko siya kung paano niya itrato yung bata. So, ayan, may pagkabatugan. Walang trabaho kasi may anak. Nasa bahay lang siya, yung asawa Ilan niya. taon na ba yung apo nyo? Magpo-4. It's coming June. Tapos yung anak mo may trabaho naman. Siya ang nagtatrabaho, kaya yung... So, walang problema sa pera? Hindi naman sumasapat yung kanilang kasi pag magkakasakit ang anak nila, dadalhin sa ospital, sa palaging walang pambayad. Siyempre, tatakbo sa akin. Ako wala na akong trabaho dahil nagkasakit ako. Nahinto na rin ako sa pagtatrabaho. Kaya nasa bahay lang ako. Tumutulong ako pag-aalaga sa anak nila. Okay. So, baka naman ayaw mo silang umalis kasi sustentado ka. Hindi, walang ganun po. Walang ganun? Walang ganun. Never akong humingi sa kanila. Ako pa nga ang nagagalit kasi nakatira sila sa amin. Pag maghihingi na ako ng share sa bills na dumarating, pag alam kong wala silang pera, hindi ko sila pinipilit na magbigay. Dahil alam ko na pag nagkasakit ang anak nila, wala silang mahihinga ng tulong, kundi sila lang rin ang magpo-provide kung saan sila hihingi or lalapit ng tulong. Grabe ka magtulong, pero grabe ka rin pala ireklamo, no? Kaya nga Pero parang nakikita ko, codependency, parang ganon. Parang natatakot silang maghiwalay. Kasi pag walang pera yung isa bumubuno. Pag ito walang pera, ito rin ang bumubuno. Baka kaya ayaw rin umalis ng anak mo. Di ba? Yung anak ko po, gustong-gusto. Gustong-gusto niya pong na bumukod. Kaya nga lang po, yung asawa niya naman, siyempre po, nakadepende po siya doon sa magiging desisyon ng asawa niya kasi yung asawa niya po ang may hanap buhay. Yon ang problema. Oo. Pero Shell, ikaw, kung gusto nilang umalis, bakit di mo sila payagan? papayagan ko naman para maranasan nila kung paano mabuhay ng sila lang. Yun naman pala. Oh. Para malaman nila kung tama o mali ba yung ginagawa ko. Re-rest back na ang kumare at kamag-anak ni Nalay at Bel. Pakinggan ninyo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong Ito ang Balae Wars. Pero hindi pa naman kayo nagkakasagupaan. Sagutan lang. Sagutan lang. Oo. Anak mo may problema. Hindi, ikaw may problema. Ganon. Ganon lagi. Ganon, no? Oh. Hindi nyo pa po na-try magsabunutan. Mga suggestion ni Riley. Naman po dumating sa point Wala na pa naman. Huwag na tayo Huwag na tayo umabot umabot. doon. Hindi magandang ehemplo sa mga anak ninyo. Okay. Sa kanya rin, nagsusumbong ang anak ni Lai na si Grace. Ano naman kaya ang mga sumbong dito? Marisa, humarap ka na. Nay Marisa, hello po. Ano po yung alam ninyo sa pagtrato ni Nay Bel? Bali, nagsusumbong po kasi yung pamangkin ko. Ito daw,
yung biyanan niya, hinigpitan siya masyado. Pati pagkain ng bata, pinapakialaman niya kung ano ang dapat ipakain. Pati pagligo, kailangan maligo ng Martes at saka Biyernes. Ganon. Yung parang yung ano niya, yung araw ng kasabihan na ganito, kasi magkasakit daw, yung ginagawa niya, tinuro niya doon sa manugang niya. So, siyempre yung manugang niya, parang sakal na. Nagsusumbong sa akin na tama ba yun? Mali ba yun yung paliguan yung bata Biyernes, Martes, nadudumihan. Tapos paglabas ng bata, kailangan nakapajama. Parang yung pamangkin ko, para bang wala na siyang freedom na nakatira sa kanila. Kaya ang gusto ng pamangkin ko, magbukod. Baka nalilito na Aling Bel kasi dahil ayaw mo sa kanya, pinapakita mo na hindi ka agree sa pagpapalaki, pero kukonsensyahin mo naman, umalis na kayo dito kung hindi niyo ako susundin. Malilito kahit sino, hindi ba kayo nagtatalo ng ganun? Hindi naman din siya umiimik, hindi naman siya sumasagot sa akin eh. Ano bang paniniwala mo sa pagpapaligo ng Martes at Biyernes? May kinalaman po ba sa feng shui yun? Yung issue na Nuno yun sa kasi, feng shui. narinig ko lang rin yun sa mga mas nakakatanda sa akin. Kaya parang, pero sa anak ko, di ko naman ginawa yun. Parang pagka nagpapaligo siya, nasasabi ko lang rin naman minsan yun, pero hindi naman madalas na sabihin ko, wag ka maligo ng Martes. Yung sa paggabi lang, kasi kinakabagan ng bata. Yun din ang mahirap no? Dahil walang trabaho si Nanay Bel. O wala na siyang ibang makausap. So, mema lang. Parang sa TikTok po naghahanap ng balita. Yung mga ganun. Sa TikTok? Kaya nga, pag sinabi po natin puro cellphone daw ang iniintindi nung anak, ano ba yun? Talagang parati ba? Kasi ako napapagalitan din ako Parang, cellphone ka na naman. Bakit? Anong problema mo? Nagagawa ko naman yung kailangan kong gawin. Alam mo, ang buhay natin halos sa cellphone na, no? Yeah. So, wala namang masama doon kung hindi nakakaligtaan talaga yung bata. Nakakaligtaan ba yung bata? Ano lang, napupuna ko lang naman siya sa pagsiselfone. Kapag iyak ng iyak yung anak niya, hindi ko alam kung anong meron or naaaburido na siya sa araw na yon, tuloy lang siya sa pagsiselfone, pero hindi niya iniintindi na iyak ng iyak. So ako, to the rescue ako, ano ba yan yung anak mo, kanina pa iyak ng iyak. Hindi mo pinapansin. Ganun lang naman sinasabi ko. Kung sakali ba sila ay bubukod, may pupuntahan na? Nakapili na ba sila ng titirhan nila? Sa ngayon pong alam ko, wala pa naman. Wala pa. Hindi sila handa. Palagay ko hindi sila handa. O ito naman, siya ang kumare ni Ben. Gina, humarap ka na. Magandang umaga po, Aling Magandang Gina. umaga po. Ayan. Gano'n nyo na po katagal kakilala si Aling Bel? Diyan na po ako sa Akia po lumaki. Diyan na. Yung mother niya, kaibigan ko. Hanggang sa nasilayan ko na po siya. Pagkasama na po kami, matagal na po. Ilang taon na po. Namataan nyo po sa loob ng Opo. pagsasama na ito na napapagalitan niya hanggang sa po mag-asawa yung anak niya, na magkakilala na kayo. Nakita nyo ever na pinagsabihan ni Aling Bel ang kanyang manugang? Napagsabihan naman niya po Paano po yung paraan ng kanyang pagsabi? na yung kanyang manugang, turuan niya yung apo niya, ay yung anak niya na kasi naglalaro sa labas. Disiplinahin, Oo, parang disiplinahin ganyan. po. Tapos minsan po mga tumatakbo, lumalayo sa bahay nila. Pinababayaan ng nanay. Anong ginagawa ng nanay? Ngayon, nakikita ko rin minsan nagsiselfone po. Cellphone. Opo. Okay. Minsan nakikipagkwentuhan po sa mga friend niya. So para sa inyong palagay, Aling Gina, tama ang paninita ni Bel sa kanyang manugang. Maayos naman ang paraan ng pagkakasabi. Opo. Kaya lang, minsan nagagalit. Sabi ko, huwag kang magalit kasi sa akin, nagmamalasakit lang naman po ako. Ayaw kong makita yung bata, naglalaro sa labas. Sino po ang nagagalit? Si Marisa, yung manugang? Yung anak niya po. Anak ni Aling Opo. Lai. Si Sabi ko, Ay, Grace pala, si Grace. Sabi ko, huwag siyang magalit sa akin kasi ako, nagmamalasakit lang. Naawa kasi ako sa bata. Minsan naglalaro sa kanal. O kaya naman, tumatakbo sa malayo, kasama ang kalaro niya. Minsan, hindi niya nakikita, napapansin yun. Dahil nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya, kaya minsan nagsiselfone siya. Ilan taon na yung anak mo, Lai? 25. 25. May kabataan. Walang trabaho. Wala po. Naku, dapat yan. Nagtatrabaho yan. 4 years old na. So, pwede nang may yaya. Kung may trabaho ka, Inaalagain. babayaran mo yung
mag-aalaga. Nandiyan naman din si Bel. O, di ba? Dapat nagtatrabaho na yon. Mahirap talaga ang extended family setup, no, Camille? Ano ang boundaries na pwedeng mangyari kapag ganyan? Maraming ganyan, yung nandun pa rin sa bahay ng lalaki, nandun yung nanay niya. Ang hirap kasi pag sinabi natin na ganyan, kumisan kung sino yung sasabihin, ako yung may-ari ng bahay, kaya lahat ng boundaries siya magsasabi, lahat ng authority and limitation siya pa rin na magsasabi. So, yung bang parang ikaw talagang maninimbang ka eh. Kumisan parang tama naman yung gusto mong gawin sa anak mo, pero syempre, dahil siya yung may-ari ng bahay, nangingialam. So, hindi natin makita yung pagsabi na malasakit at saka pangingialam dahil kasi sa isang tao na nakakadinig na gano'n, kumisan mali yung akala nila yung pagsabi nyo, yun yung yung pag-decode ng message eh. Kumisan sabihin nyo lang, ano ba yung ginagawa mo? Ganun lang. Pero sa kanila, akala na sinisigawan mo na at pinapangaralan mo. Kaya yun yung mahirap kasi naiiba yung interpretasyon nila sa pagsasabi pa lang. So, intrimitidang biyanan nga ba si Bel o concerned lang? Ano sa tingin ninyo? Yung Pag-usapan natin. So, pagbabalik ng Face to Face. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Okay, anong say nila Ryla Tuesday tungkol sa ano ang gagawin ng magbabalaing ito? Yes. Kaya Ate Bel po, kung concerned po talaga kayo sa manugang ninyo at sa anak po ninyo, hahayaan niyo po silang bumukod para rin po mag-grow sila as parents. Ayan, Ate Lai, sa atin kasing mga Pilipino, kahit saang background ka lumaki, innate na sa atin sa pagiging nanay na may care ka kahit sa apo mo, di ba? So bilang isang nanay, mararamdaman mo na, ay apo ko to, may dugo rin ako dito, so mag-care ako. So sa sinasabi naman na na ahayaan na bumukod, hinahayaan nga siyang bumukod. Pero di ba, wala nga trabaho yung babae, so sino ang kakargo? Yung lalaki lang. So mas kawawa yung bata kung lagi naman silang maghihirap, di ba? Parang siyang nag-audition. Ang galing. Sinulat niya po yun. Oo nga. So, Attorney Lorna, sa ganitong pagkakataon, ano ang gagawin dapat? Parang tumiha, simple, pero ano sa palagay mo? Okay, pag-usapan muna natin ang batas, no? Kasi sa batas, ang parental authority nasa parents mismo. Kung sino yung nanay at tatay, yun ang may parental authority. So, si Ma'am Bel, wala nang authority sa apo. Kasi mga nanay at tatay may parental authority sa apo. Ngayon, sa bagong family code, dati ang head of the family, lalaki. Ngayon, joint parental authority. Ang babae at ang lalaki, ibig sabihin, nanay at tatay, pareho na equal. Hindi yung, makinig ka kasi tatay ako, akong head ng family. Hindi. Hindi ganon. Parehong equal ang nanay at ang tatay. Ngayon, emancipation naman ang pag-usapan natin. Ano yung ibig sabihin ng emancipation sa batas? Kung ikaw ay 21 years old, may freedom ka na. Sa states ata 18, pinapalayas na. Pero dito, 21 years old, pero may requirement na gainfully employed. Kung 21 years old ka, wala ka pa naman trabaho, dependent ka pa, hindi ka independent kasi wala kang trabaho. Pangalawa, miski below 21 ka, pag nag-asawa ka na, independent ka na dapat. So, ganun ang dapat guidance natin. Ngayon, sa parental authority, yung ginagawa niyo po sa manugang ninyo, hindi na guidance, control na yan. Iba yung guidance, iba yung control. Sabi nga sa isang episode dati, sabi ni Dr. Love, iba yung bahay, iba yung tahanan. A house is not a home. Sa inyo nga yung bahay, pero yung home, hindi na po kayo. Hindi na kayo head ng home, ng tahanan. Kasi may isang pamilya na nakikitira sa bahay nyo. So, iba yun, yung house tsaka yung home. And lastly, yung apo nyo. Yung apo nyo, malilito yung 4 years old. Hindi niya alam kung sinong susundin. Ang lola ba o ang nanay? Kanya dapat klaro ang roles ng nanay at ng mga brand. Kayo naman, ma'am, pag nagreklamo ang anak mo sa iyo, pagsabihan mo naman. Baka naman,
may reason, ano? Baka bigyan mo ng, wag mong kampihan agad. Siguro dapat kayong magbiyanan, magbalae, ay mag-usap. Kasi kung lagi kang impartial sa anak mo, walang mangyayari. Lagi siyang tatakbo sa iyo kasi lagi kang kumakampi. Hindi pwede kasi ang may authority na ngayon yung asawa niya sa kanya at sa mga anak. Wala na dapat kayong pakialam. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Doc Camille, paano masasabing panghihimasok na yung ginagawa? Nasa feeling ba yon noong nanay o tatay doon sa lola? Kuminsan kasi ang hirap pag sinabi mo nagsusumbong na, ibig sabihin alam niya na may panghihimasok. Pero kasi, alam mo kung kayo ay mag-aasawa or magkakaroon ng partner, lalo na sa mga kababaihan, siguraduhin nyo marunong kayo lahat ng chores. Marunong kayo maglaba, magluto, lahat ng klase paglilinis para sa ganun hindi kayo mapupulaan. Dahil kasi check, yun ang unang papansinin sa inyo eh. Ngayon yung pag-aalaga sa anak, definitely merong tendency na magko-compare yan. Alam mo, nung dati, ganito ang pag-aalaga niya, naglalagay ko ng big kiss kung ano-anong pinagsasabi. Pero ang sasabihin nyo nga, yun po yun. Pero meron po kaming natutunan na bago. So maganda naman yung pakikiusap. Pero tatandaan natin, siguro ang maganda dito, bilang magbalae, kayong mag-usap. Kasi kung ako, magiging balae ko kayo, sasabihin ko, pasensya ka na sa anak ko, ha? Kasi kumisan, ganyan talaga yan, eh. So magkakasundo kayo, hindi kayo magiging monster-in-laws sa mga sa mga anak nyo or even sa bawat isa. Kasi yun ang pinakamagandang paraan para yung mga anak nyo na nag-aalaga or nagiging bagong magulang ay matuto at the same time maging mabuti at responsableng mga magulang. Ayun, monster-in-law. Nako, tagal mo nang di narinig yan. Brother June, paano mapapanatili yung healthy relations kung sabihin na nating hindi pa kayang bubukod noong mag-asawa doon sa loob ng kanilang tahanan? Ay, alam mo kasi ate ko ring, yung mga nanay, katulad ni Belle, ang concern niyan doon sa bata, concern doon sa anak niya, ganun na lamang. Kaya palaging nakatutok ang mata niya doon sa manugang. Kasi yung anak naman, wala naman doon no? Yung manugang na babae, palagi binabantayan yan, no? Mabuti yung kanyang intention. Ang intention niya, mag-guide yung kanyang manugang sa pagpapalaki dahil ang inia-apply ng pagpapalaki, yung paraan niya, mali. May paraan yung magulang ng pagpapalaki sa kanyang sariling anak. Tayo na mga lolo at lola, nagga-guide lang tayo. Pero kung araw-araw na lamang nakikita mo ang kamalian ng manugang mo, nagiging monster ka ng, monster-in-law. Nagiging monster ka na. Alam mo, sa bahay ko, 5 anak ko sa tunay, isa sa, alam mo na. Ano ba yan? Sa AI. Sa AI. Sa extra. Meron akong paraan sa bahay. Pag ikinakasal yung mga anak ko, I welcome the manugang sa bahay namin for 6 months. Titira ka sa bahay namin. Kasi ang gusto ko makita, paano ang ugali ng aking manugang. Paano siya makisama sa biyanan, sa mga hipag, sa mga bayaw, at sa asawa niya. Ano ang kulang pa sa kanya na pupwedeng maituro? Di ba? After 6 months, palalayasin ko na yan. Humanap na kayo ng bahay niyo kasi nag-asawa kayo. Magtayo kayo ng sarili niyong kaharian. Mamimiss ninyo yung pagpupundar ng pagpupundar ng mga bagong maliliit na plancha, mga plato and everything. That's exciting. Kaysa doon sa palagi ka nakatira dito sa bahay ko, hindi ka matututo niyan. Iga-guide lang kita. At pwede mong i-guide yan, Belle, yung manugang at anak mo, no? Nang hindi araw-araw. Kasi nakakairita pag araw-araw, nakikialam ka na. Hindi na maganda. Ang pinakamaganda rito, kayong magbalae ay maging magkaibigan para ma-guide ninyo ng mabuti yung inyong mga anak. Sa mga nanonood po ngayon ng mga mag-asawa, lalo yung mga bagong kasal, just a piece of advice. Kung meron kayong nakikita sa inyong biyanan, sa asawa mo na problema, huwag po kayong magsusumbong sa magulang nyo.
ang puntahan nyo ang inyong ninong o ninang. Siya ang kausapin nyo. Yun ang role nila, pangalawang magulang. Kasi pag nagsumbong ka sa nanay mo, SOP yun. Kakampihan nito yung kanyang anak. Away na yan. At yun ang nakita natin ngayon. Ate Coring. Ayan. Ang ganda ng formula mo, no? Oo, ang ganda ng formula mo, yung dun mo na sa bahay namin. Pero dapat alam nila yon. Hindi yung basta mo papalayasin, no? Magkakaroon ba ng kapayapaan doon sa bahay ni Bel? Malalaman natin kung oo o hindi sa pagbabalik ng Face to Face sa harapan. Face to face, sinong sisimahon? Nako, yung pakikialam ng mga in-law sa mag-asawa, minsan hindi yan maiiwasan. Kung minsan iintindihin kasi maganda naman ang motibo, pero minsan sumusobra. Hindi ba? Ewan ko lang ha. Para sa akin, dapat bumukod na talaga yung mga anak. Kasi 25 na. Yung anak mo, mas matanda pa siguro. So magbibigay tayo ng counseling sa inyo. Nandyan na ang mga estudyante ni Doc Camille pagkatapos ang programa. Pero gumawa rin po tayo ng appointment sa mag-asawa na maturuan sila na kailangan tumayo na sila sa kanilang sariling paa. Talking about paa, may problema si nanay. Ang pangalan daw ng kanyang sakit ay venous veins, Ulcer. Ha? Ulcer. What? Ulcer. Ulcer. Venous veins ulcer. O yon, papatingnan ka rin namin, ha? Kung ano ang magagawa nating, solusyon. 4-piece para dun sa bata, kung pupwede, kung eligible, kasi mag-aaral na daw, 4 years old na. O, ayun. So, yun lang ang magagawa natin, yung counseling. Pero para sa akin talaga dapat ay, una, bawasan natin muna ang pagsasalita, pabayaan natin siyang dumiskarte sa anak niya. Pero talaga kung talagang sobra na, di ba? So, yun lang siguro magagawa natin sa ngayon. Kung hindi, lumipat sila sa'yo. Kaya mo? Hindi. Ayun. Yun ang sinasabi ko. Hindi pa kaya ng mga anak mo, pero kinakaya ni Bel. Anong mangyayari niyan kung awayin mo pa si Bel? So, kailangan talaga bumukod na sila at magtrabaho yung anak mo. Pwede naman magtrabaho galing sa bahay. Pwede siyang gumawa ng pagkakakitaan. Total, mahilig siya sa cellphone. Tinan mo si Ryle. May opisina ka ba? Meron po. Ay, di ba? Pero maraming mga nag-online selling walang opisina. Madami po. Marami. Kami for the longest time po, ate ko rin, bahay lang. Bahay lang? This year lang kami nagka-office. Correct. Kung talagang gugustuhin, may kikitain. Okay? Magbati naman kayo. Ayaw namin na aalis dito nang hindi kayo nagkakasundo. Okay ba? Tama ba yung mga pinangaral namin? Pagpasensyahan nyo na. Hindi naman nagmumura. Hindi naman sinasaktan. Madaldal lang. Hindi yan grabing problema. Naibel? Hinay-hinay lang, ha? O pareho na kayong tumayo? Sige na, pareho na kayo dapat. Shake hands. Mahal nyo naman yung mga anak ninyo, di ba? Kung talagang mahal ninyo yung mga anak ninyo, turuan nyo yan na mabuhay mag-isa. Ang totoong pamilya ay yung nagtutulungan, nagdadamayan, yes, nagbibigay din ng aral o gabay, pero hindi nang hihimasok sa isa't isa. Lalo't may mga edad na. Ang disenyo tila ng langit sa tao ay kapag nasa wastong gulang na, ay maaari na dapat magdesisyon para sa sarili. Kung ito ay hindi mangyayari, may pagre-rebelde na mangyayari at saka gulo na magaganap. So, parang pagpapaaral yan ng anak. Ayaw ng bata, di ba? Pero kailangan gawin. Ganito din ang pagsasarili ng mga anak kapag nasa edad na. Pwede namang tumulong ang mga magulang, pero pinakamapayapa kung papayagang bumukod ang kabataan upang matuto sa buhay. Ako po'y 19 pa lang humiwalay na ako sa bahay. Kung minsan wala akong makain, kung minsan nangungutang ako, pero itinawid ko ang sarili ko. Kapag may trabaho na, dapat bumubukod na. Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face. Face to face. Face to face. Face
labis na nagdaramdam sa anak. Pinagsisisigawan at ipinihiya pa raw kasi nang minsang humingi lang ng pamasahe. Sinigaw-sigawan po ako. Nakalsada, pinahiya po niya ako. Nagchichismis na po ako na. Madamot na po ako. Baliwala na ako sa kanya. Hindi po niya ako binibili ng pera. Yung asawa ko po, stroke. Ang dahilan kaya hindi na po nakakapagbigay sa kanya. Harapin mo face to face.